Siya nga pala si Whitey. Hindi ko na matandaan kung anong buwan. Basta ang alam ko, simula last year na nagsimula kaming mag-video ng mga pinapakain naming strays. Pero dati pa naman, nagpapakain na kami. Ngayon lang namin naisipan na mag-video-video. Simula nung naglatag na din kami sa pwesto na yan. Noong una, normal na stray lang, pinapakain namin. Kung hanggang saan lang inabot yung dala namin pagkain. Hanggang sa humantong na hindi na kami makakapayag na hindi sila mabusog. Paano hindi rin naman kami nakakatiis pag alam namin na uuwi kami at hindi pa sila busog. Halos kasabayan niya si Black and White niyan, pero nangingibabaw talaga yung tindig at kutis ni Whitey niyan. Napakaganda niyang aso. Yung akakalain mong may lahi siya, ganun na ganun namin siya una nakilala. Dumating din yung mga araw na hindi namin siya napapakain. Paano in-hit siya kapag ganun yung panahon, hindi yan namamansin o tipong hindi talaga yan kakain. Pero kami naman tong pilit ng pilit na tawag ng tawag sa kanya. Kilala niya kami base sa mukha at alam niya na pag kami ang nandyan, makakakain siya, mabubusog siya. Pero isa lang ang hindi namin nagagawa sa kanya noon pa man, ang mahawakan siya. Kahit kasi itry mo na paamuyin lang ang kamay mo sa kanya, ayaw niya, talagang mailap siya. Ang gusto niyan kapag kakain siya, ilalapag mo lang, tapos lalayo ka na. Kusa na siyang lalapit doon sa pagkain niya. Kaya talagang tumatak yan si Whitey sa amin. Paano kahit na mailap siya sa amin, hindi yan natahol o hindi kami yan kinakagat. Mabait lang talaga siya at napakaaga niyan lagi. Minsan nauuna pa nga yan sa pwesto namin at hanggang matapos kaming magtinda, nandoon lang siya sa tabi namin. Pero dumating na nga yung mga araw na napapansin ko na parang may kakaiba na sa kanya. Tila tumatamlay na siya, may mga sugat-sugat na rin siya sa katawan, at dumating nga yung linggo, napanood niyo yung live namin na yun, doon ko inakala na nasagasaan siya. Kasi paika-ika na siya. Kaya gumawa na rin talaga kami ng malaking hakbang ng asawa ko. Naging palaisipan yan sa amin kung paano, pero talagang no choice na kami nun para makahanap rin kami ng mga possible na tumulong sa amin. Kasi kung kami lang, alam namin na hindi namin kakayanin, lalong-lalo na financially. Kailangan na talaga namin siya pagtuunan ng pansin at dahil hindi biro ang magpa-vet. Simula nung nag-post nga kami, isa to sa mga nirecommend ng mga followers sa comment section na dito nga namin dalihin si Whitey sa Jamir Vet Clinic at located ito sa May Kawit, Cavite. Napakadaming pinagdaanan ni Whitey bago namin siya madala sa vet. Nandun ngayon na wala siya at muling nakita. Pero alam ko lahat ng yon may purpose at hindi naman kami nabigo dahil muling nabalik sa amin si Whitey. At ito na nga yung start na dinala siya doon. Kinakain muna siya ng asawa ko bago siya magsimula na gamutin para siguradong may laman yung tiyan niya. Dahil panigurado din, dahil nga galing siya sa pagkakawala, siguro buong gabi yun wala siyang kain. Akala ko nga nung una mahihirapan sila Sir Kelvin at ang mga tao doon sa vet na mahawakan siya. Pero hindi. Simula nun, nahahawakan na siya. Siguro nakaramdam na rin siya na, hindi ako pababayaan nito. Kaya lang nila ako ginaganito dahil ipapagamot na nila ako. At doon na nga tuloy-tuloy na ang mga magagandang nangyari. Kasi hindi naman nahirapan sa vet na gamutin siya. Tuloy-tuloy lang ang pagturok ng gamot, pag-test sa kanya, at paglagay ng dextrose sa kanya. Dahil isa nga sa dahilan ay dehydrated siya. Paano ba naman napakainit doon sa lugar na pinagtatambayan niya kung saan din kami naglalatag. Kung wala kaming tubig na ilalagay sa kanya, wala din talaga siyang maiinuman doon. Ito na yung start na tinetest na siya ng doktor. Lahat ng mga napansin namin sa kanya, sinabi talaga namin sa doktor para ma-assess siya ng tama at lalo-lalo na kung para ma-check kung talaga ba nasagasaan siya. Lahat ng yan naging under observation siya ng isang araw. Isang araw namin siyang pinakonfine. Hindi naman namin pinilit. Ang sabi nga namin, kung talagang hindi pa siya pwedeng i-discharge, okay lang, na dyan muna siya i-confine. Dadalawin na lang namin siya araw-araw. Pero in God's grace, ang araw lang siya na-confine yan at dinischarge na din. Doon na rin naman kami nagpasya na ihatid siya sa may mag-a-adapt sa kanya. Thank you so much nga po pala, Ma'am Apple. Kundi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng forever home si Whitey. Habang inaantay nga namin siya na ma-discharge niyan, sinabi na nga ng doktor kung ano yung mga na-observe nila kay Whitey. Nung chinek naman nila yung mga binti niya, hindi naman daw siya nasagasaan. Pero ang possible na dahilan kung bakit ganun siya paika-ika ay dahil sa infection. Nadala ng mga bacteria na nakuha niya doon sa lugar kung saan siya namamalagi. Napakataas po ng infection ni Whitey, dehydrated, at mababa po ang dugo o anemic. Kaya yun na rin yung mga possible na dahilan kung bakit may mga sugat siya, may mga part na nagnanana, at naging paika-ika na siya sa paglalakad. Dahil ang mga aso at pusa, naturally, diba, sila lang din ang naglilinis ng katawan nila. Sila ang nagdidila. Pero dahil nga walang proper hygiene si Whitey, madumi din ang naipupunas niya o naididila niya sa katawan niya. Kaya ganun na lamang
lamang ang infection niya sa katawan. Mabuti na lang din at may mga nirecommend si Doc na mga gamot na mga binili na rin namin. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong financially at sa mga recommendations niyo po. Kundi dahil sa inyo hindi namin nadala si Whitey sa magandang veterinaryo. At sa financial naman po na tulong, lahat naman po yun ay nabayaran namin. Simula po kinuha siya sa pagtranspo sa kanya, papunta dyan sa vet at hanggang makarating siya ng Batangas kung saan doon located yung mag-a-adapt sa kanya. Pinauwian din namin siya ng mga dog food, antibiotic at mga vitamins niya. At yung mga sobra po sa funds ni Whitey ay magiging extra niya para sa mga gamutan niya pa sa mga susunod. Kasi nandun pa rin tayo sa monitoring kay Whitey. Babalik pa rin siya for check-up ng CBC niya para ma-check kung nagtitake effect ba yung antibiotic sa kanya at para ma-reach niya yung tamang rate o goal ng dugo na dapat para sa aso at kung nabawasan na ba yung infection niya. Sa ngayon, pwede naman sa mga rice at dog food si Whitey. Bawal nga lang siya sa mga organ food like liver, kidney, heart, mga ganon at mga dairy product. Bawal pa din siya paliguan. Pero pwede naman siya punas-punasan para na din mabawasan yung dumi niya sa katawan at magkaroon na rin ng proper hygiene. Malakas po kumain si Whitey at uminom kaya wala pong problema. At alagang-alaga po si Whitey doon kanila Ma'am Apple na ibigay na rin po namin, nabili naming cage sa kanya at saktong-sakto lang sa bahay nila Ma'am Apple at maluwag naman itong cage para kay Whitey. Hindi siya maiilang o masisikipan doon sa cage na nabili namin sa kanya. Pauna lamang ito habang hindi pa rin naman siya pwedeng makisalamuha sa mga ibang aso at para matutukan siyang mabuti ni Ma'am Apple sa mga gamutan niya. Nakakatuwa nga dahil kahit papano, ibang-iba yung pakiramdam na meron na nag-aalaga kay Whitey at meron na rin tumututok para sa gamutan niya. At the same time, nung ihahatid na nga siya ni Sir Kelvin sa Batangas, medyo nakaramdam kaming mag-asawa ng lungkot. Paano nabawasan na yung papakainin namin dun sa pwesto namin. Pero dapat positive lang lagi. Ang susunod naman namin na target na gamot si Black and White. Kasi parang napansin namin na lulungkot na siya na lang mag-isa doon at wala na yung lagi niyang kasama na si Whitey. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo, Sir Kelvin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin talaga magkakaroon ng forever home si Whitey. Kung hindi dahil sa tulong mo at pagmamalasakit, hindi siya maihahatid ng safe at makakarating doon sa location na dapat niyang paghatiran. Sa pagtsatsaga, sa paghintay sa kanya, paghintay sa amin kapag nasa veterinaryo, at lalong-lalo na yung maibalik siya sa amin. Kaya salute ako sa iyo, Mr. Kelvin, at sa mga iba pa na tumulong sa amin ng mga pet transpo, katulad ni Sir Michael, Sir J-Mat, Sir JJ, at Star in the Sky. At kay Ma'am Apple na hindi nag-atubili na i-offer na kung pwede, sa kanya na lang si Whitey at siya na ang mag-aalaga na walang hinihintay na kapalit. Lakas talaga ni Whitey sa taas, ang dami nagmamahal sa kanya. Ito na yung itsura niya sa ngayon. Pasensya na kayo hindi pa talaga ganun kalinis si Whitey. Hindi pa rin kasi talaga siya pwedeng paliguan. Sadyang punas-punas lang. Pero hayaan nyo, malakas ang pakiramdam ko na hindi magtatagal magiging maayos na rin ang itsura niya. At pagkatapos ng mga gamutan niya at maging okay na siya, pwede na siya makisalamuha sa iba, doon na siya pakakawalan ni Ma'am Apple sa bahay nila. Para may mga makalaro rin naman siya ng mga ibang aso. Maayos na po ang kalagayan ni Whitey. Mag-a-update na lang po kami sa mga progress niya. Maraming salamat po sa pagmamahal niyong lahat kay Whitey.